Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muntikan nang maka-triple-double si Alan Durham sa panalo ng Meralco Bolts 109-99 laban sa Northport sa 2024 PBA Governors Cup na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Nakalabing-siyam sa kanyang 34 na puntos si Durham sa importanteng third quarter habang nagdagdag pa ito ng 16 na rebounds at 9 na assist. Manipis ang lamang ng Bolts sa halftime 52-49 bago nagpakawala ng husto si Durham sa third period kung saan nakuha niya ang 7 field goals kasama na ang 2 3-pointers. Nagtapos naman ng may 23 puntos si Chris Banchero habang nag-ambag si Bong Quinto ng 18 markers. Napaganda ng Meralco ang kanilang record sa 3-1 kung saan katabla nila ang TNT sa number 1 spot sa Group A habang bumagsak ang Batang Pier sa 2-2. Si Arvin Tolentino ang nanguna sa Northport sa nagawa nitong 21 puntos. Ang kanilang import na si Venky Joyce ay umupo na sa final quarter dahil sa natamo nitong injury. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangako ni para-swimmer Ernie Gawilan na ibibigay niya ang lahat sa kanyang huling partisipasyon sa 17th Paralympic Games sa Paris, France. Hindi nakakuha ng medalya si Gawilan sa men's 200-meter individual medley SM7 at balak niyang bumawi sa 400-meter freestyle S7 race itong Lunes na gaganapin sa Paris La Défense Arena. Si Gawilan ang pinakamagaling sa event na yon sa Asia kung saan nakuha niya ang gintong medalya sa 2018 Asian Para Games sa Jakarta at sa 2022 edition sa Hangzhou, China. Pumesto lamang siya sa pang-anim sa 200-meter individual medley. Ang 4-time Asian Para Games gold medalist na si Gawilan ay sinama sa grupo ni Inaki Basilov ng Argentina, Andriy Trusov ng Ukraine, Yosjaniel Hernandez Velez ng Cuba at Yurii Shenhur na isa pang Ukrainian sa 400-meter freestyle. Naungusan ni Basilov si Trusov para sa gintong medalya sa 200-meter individual medley finals. Kapag nakapasok si Gawilan sa heats, ang finals ng 400-meter freestyle ay gagawin sa Martes. May 3 pang atleta ang Pilipinas na masisilayan sa games, sina para-swimmer Angel May Otom sa 50-meter backstroke S5 at 50-meter butterfly S5, wheelchair racer Gerald Mangliwan sa men's 100 meters T52 at Sandy Asusano sa women's javelin throw F54. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapasok ng finals ang Creamline Coal Smashers at magtatapat sila ng Akari Chargers sa 2024 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference. Pahirapang nakuha ng Coal Smashers ang panalo laban sa Signal 20-25, 26-28, 25-18, 27-25 at 15-13 sa kanilang semifinal matchup na ginawa sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ito ang kanilang unang salang sa Reinforced Finals sa loob ng 5 taon. Noong 2022 edition, nakuha ng Coal Smashers ang bronze medal. Binigay ng bataan ni Coach Sherwin Meneses ang lahat sa ika-4 na set kung saan 1 puntos na lamang at pasok na ang HD Spikers sa Championship Series sa score na 21-24. Subalit ang back-to-back kills ni Erica Staunton ang nagpalapit sa Creamline sa 1 puntos, 23-24, at nagkaroon ng net fault violation si MJ Perez kaya't tumabla ang laban sa 24-all. Nagtapos si Staunton ng may 38 puntos habang naka-triple-double si Bernadette Pons sa nagawa nitong 28 puntos, 24 na excellent receptions at 17 excellent digs.
maglalaban ng Creamline at Akari itong Lunes na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.